Sound check. Amen. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo mawit sa ating Panginoon, tayo tumayo at purihin at sambahin po natin ang ating Panginoon. Oh God, Jesus, we worship you, Panginoon. Itinataas ka namin, Panginoon, pinaparangalan ikaw ang maiangat ngayong gabi. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon, oh God, sa pangalan mo, Jesus, oh Jesus. Hallelujah. Amen. Maaari na po tayong maupo at welcome po sa The Door of Christian Fellowship. Sino po na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Awitin po natin all the gates. Against the enemy, Emmanuel, Emmanuel, we're marching in your name, Emmanuel, the Lamb that was slain, Emmanuel, has risen again, Emmanuel, Emmanuel. Is Lord from the top. All will not prevail against the army of the Lord. As we march along, we'll sing a song to the one who set us free. As we use God's word like two-edged sword against the enemy. You are awesome in your power. You have risen. You have risen. You have conquered. You have beaten the power of death. Hallelujah. Hallelujah. Mighty, you are holy, you are awesome in your power. You have risen, you have risen, you have conquered, you have beaten the power of death. Within natin, hallelujah.
Jesus Christ, Lord forever. King of kings, King of kings, and Lord of lords. Jesus Christ, Lord forever. Every knee shall bow, every tongue confess, every demon tremble, every knee shall rise and say, Jesus is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow, every tongue confess, Jesus Christ, Lord forever. Every knee shall bow, every tongue confess, that Jesus Christ, Lord forever. Oh, we did not born again, born again, born to win. I'm a child of the Most High God, born again, born to win. I'm a child of the King. I'm a new creation, washed in His blood. Had a transformation, now I'm living the power of God. Born again, born again, born to win. I'm a child of the Most High God, born again, born to win. I'm a child of the King. I'm a new creation, washed in His blood. Had a transformation, I'm living the power of God. Purihin at sabay natin ang ating Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Amen. Ngayong gabi, umawit tayo ng malumanay na awitin sa ating Panginoon. How great is our God. The splendor of a King, Lord in majesty, then all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. Come on, church, awitin natin, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. H2E. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Oh, we did not then, how great is our God. Sing with me, how
Panginoon, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ka, Panginoon, dakila ka pati na ang iyong mga gawa. Karapat-dapat ka, Panginoon, karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat. Karapat-dapat kayo, Panginoon, karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangal, Panginoon, na ibibigay ng lahat ng inyong mga nilalang, lalong-lalo na, Panginoon, ang inyong mga lingkod dito sa inyong banala na tahanan. Jesus, 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 the name that is above all names, the Lord of Lords, the King of Kings. Hallelujah. Amen. Tunay na ang pinaglilingkuran natin, Diyos, ay dakila. Walang katulad. Amen. Hallelujah. Kung ano man ang kanyang nasain, ano man ang kanyang sabihin, mga kapatid, nangyayari. Amen. Hallelujah. At mangyayari. Amen. Hallelujah. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. Ng mga langit, lupa, at lahat ng naroroon na kanyang nilalang. Siya ang may kontrol ng ating mga buhay. Huwag niyong kalilimutan yan. Lalong-lalo na siya ang may kontrol ng lahat ng inyong mga kalagayan. Amen? Hallelujah. Wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ikatakot. Manampalataya tayo sa makapangyarihan Diyos. Palakpakan natin siyang muli, O Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Tinataas ang iyong dakilang pangalan. Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Dumako tayo sa panalangin ngayong gabi. Yang atin, amen, ang ating mga pangangailangan. Hallelujah. Amen. Panalangin nyo ang inyong mga daing sa Kanya. Siya ay nakikinig. Ganon din patuloy ang mga prayer request ng ating mga kapatiran. Binigay sa atin. Amen. Patuloy natin ipanalangin ang bawat mag-anak dito. Iligtas ang ating mga pamilya. Bawat membro. Hallelujah. Na hindi ligtas. Hallelujah. Palapitin ng Diyos sa Panginoong Yesus sa Kanya. Maligtas. Makasama nating naglilingkod sa Kanya rito. Nagpupurit, sumasamba. Ganon din ang mga backsliders. Amen. Hallelujah, magbalik loob sa Panginoon. Yangat natin patuloy si Christian Bianco, si Eld Magpantay, si Lisa Santos, si Joseph Santos, si Yuri Margallo. Ganun din patuloy natin iyangat ang mga nakakulong. Amen. Panalangin natin si Brian San Agustin, si Leggy Alarcon, Aladin Solang. Bisitahin sila ng Panginoon, iligtas, palayain. Amen. Pati na ang kanilang mga pamilya. Ganun din patuloy natin ipanalangin ang may mga karamdaman. Hallelujah. Si Olivia Santos Apostol, kumita ang kanilang kidney, kailangan ng himala, amen. Hallelujah, may mga cancer at tumor, panalangin natin si Asha Rose Cruz, hallelujah, si amen, si Sister Nida Paracel, Malaluan, Arnel Cansana, Adela Digman, Teresa Lagura, amen. Yun din panalangin natin, hallelujah, si Sister Cheryl Badua, Cheryl, hallelujah, Lisay, amen. Hallelujah, asawa ni Pastor Richard Lisay sa Munting Lupa, amen. Diagnose na maraming bukol sa hallelujah, sa lalamunan, amen, amen, delikado na operahan, amen, hallelujah, kaya hindi na pa operahan, amen, kasi pagkatapos ng opera ay lalagyan daw ng tubo at hindi, hallelujah, guaranteed na mabubuhay ng matagal, amen, so kaya nanampalataya na sila na wag nang pa-operahan, amen, hallelujah, at amen, na manampalataya sa Panginoon na bigyan sila ng himala. Si Sister Cheryl Lisay, amen, panalangin din natin ang iba pa, amen, si Sister Michelle Olson amen, sa Tempe, Arizona, USA, asawa ni Pastor Mark Olson, amen, breast cancer, ganun din, hallelujah, amen, ang iba pang mga pastor, asawa ng pastor na may karamdaman, Sister April Garcia sa Lawag City, hallelujah, Pastor Tom Payne sa Gallup, New Mexico, USA, amen, si Pastor Erning Villasis sa Davao City, ganun din, hallelujah, si Pastor Ricky Cordero naman sa Baguio City. Ibangon sila ng Panginoon sa kagalingan, amen, makabalik na sa ministeryo. Siya, patuloy natin iyangat si Pastor Frank at Bina Benaventura, Pastor Tony Tino, amen, Sandy Malinaw, Pastor Ernie Guda ngayong gabi. Ganun din, of course, amen, hallelujah, may mga high blood pressure at diabetes, si Chris Daniel Santos, hallelujah, ganun din si amen, Veronica Mallorca, amen, si Brother Anton at Senny Layugan Sr., Alisa Masechura, June Pedronia, Jefferson Pascual, patuloy natin panalangin, amen, si Edwin de Guzman, palayain at pagalingin Panginoon, si Sister Sonny Santos, Anita Concepcion, Sefredo Alcantara, amen, hallelujah, ganun din, panalangin natin, hallelujah, amen, patuloy si, hallelujah, si, amen, Margie Omboy, amen, hallelujah, na-stroke, amen, ito isa sa mga teacher, hallelujah, ng preschool dito sa Pasig, amen, bigyan ng himala ng Panginoon, iligtas, ganun din, of course, si Sir Annie Macandog, Lelen Gleo, Irene, Nardo Bautista, Brother Henry Escobido, Merly Dalipe, Sandy Riondanga, Leo Quintana,
Danilo Paner, iligtas at pagalingan ng mga ito. Ganun din of course, hallelujah, si Sister Jelly, tinakbo muli sa ospital para mga anak, amen, tinanggap na. Hallelujah, panalangin natin na amen, bigyan ng kalakasan si Sister Jelly at magkaroon sila ng malusog na baby. Amen. Ganun din of course, quick recovery kay Sister Rosel. Hallelujah, doon din sa PCGH na C-section naman. Amen. Hallelujah. Kompletong kagalingan, hallelujah, sa mag-iinang ito. Amen. Hallelujah. Ganun patuloy natin ipanalangin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang mga businesses na mga kapatiran dito, si Cecil Lorena, Len, Vincent Caris, Stopper, Mark Goan, JM at May, Gohol family, Joshua at Michelle, the Lauria family, Midel family, ganun din ang silang families, businesses, pagtagumpayin at palaguin ng Panginoon. Patuloy natin panalangin. Amen. Si Brother Joseph Layugan, alakas sa PNP training. Hallelujah. Amen. Patuloy na ingatan ng Panginoon, palakasin at pagtagumpayin na. Hallelujah. Malapit na natin ma-transfer dito sa Pasig. Amen. Hallelujah. At makakapiling natin siya, patuloy na pag-iingat ng Diyos sa Kanya. Sino rito dumalo kaya may pangangailangan sa inyong puso at buhay? Hallelujah. Amen. Patuloy natin ipanalangin din, of course, ang ating mga daughter churches dito sa Cainta, si Pastor Daniel at Sister Rosel Gohol. Panalangin natin ang Angono Church, si Pastor Ace at Grace de la Cruz, ang transition there. Amen. Hallelujah. Amen. Mga anak na si Sister Jelly, pagkatapos magte-take over ng church sa Angono, hallelujah, panalangin natin sila kalakasan. Ganon din ang mga kapatiran doon. Amen. Hallelujah, magkaroon sila ng isang puso, isang espiritu at isang pangitain, amen, kay Kristo Jesus. Panalangin din natin, of course, ang bubuksang gawain sa Kawayan City, Isabela, amen, pagpunta ron ni Pastor Ace at Grace, hallelujah, ihanda ang mga kaluluwa, puso, amen, na ililigtas ng Panginoon at magbangon siya ng makapangyarihang iglesia roon, amen. Ganun din, of course, ang bawat, amen, sa binangona, Pastor JM at May Mirasol, hallelujah, at bawat fellowshippers natin, dito sa Pilipinas, sa bayan at lungsod, mula Hulo hanggang Apari, gawin tayong mabunga ng Panginoon sa pangunguna ni Pastor Boyet at Sister Susan De Cepeda. Panalangin natin ang Magdaluyong Church at bawat fellowship leader natin dito sa Pilipinas. Amen. Lalo na ang Iloilo City, magsisimula na sila ng Bible Conference sa isang linggo. Hallelujah. Panalangin natin na ito'y maging matagumpay at mabunga. Ganun din, of course, ang bawat fellowship leader natin sa mga bansa. Amen. Pagtagumpay ng Panginoon, patuloy natin panalangin ang ating Mother Church sa Chandler, Arizona, USA, si Pastor Campbell at Sister Connie, pagalingin ng Panginoon. Hallelujah. Ganon din ang fellowship leader natin sa buong mundo, si Pastor Greg at Lisa Mitchell sa Prescott, Arizona, USA. Ang mga misyonero natin sa Thailand, amen, si Pastor June at Sieng Hukom, hallelujah, sa Pastor Maro at Rose Albina, Pastor Celso Telen, Pastor, amen, amen, hallelujah, Benji, amen, ganun din si Pastor Larry at Tisha Bash. Sa Laos naman, Pastor Ricky at Karen Paramio, Pastor Angery at Joy Feliciano, Pastor Gordon at Mary Porter, Pastor Sopap. Sa Cambodia, Pastor Gilbert at Judy Ornelas, Pastor Sopap Yun, amen, sa UAE, Pastor Abner De Cepeda, Pastor Omar Malaluan, amen, Pastor Jubian Hamyas, ganun din Pastor Peter at Pastor Nelson sa Indonesia. Patuloy natin padalangin si Pastor Jan at Janice Ramos habang naririto sila, amen, pagpalain ang Medan City Church. Nandun si Pastor Harry, hallelujah, galing ng, amen, Holland, siya ang nagpapastor doon ngayon, amen, panalangin natin, hallelujah, na maging matagumpay. Ganun din sa Taiwan, si Pastor Julius at Mary Jane Setiar, amen, sa Ray Robelledo, amen, at Pastor amen, sa Kaohsiung, hallelujah, Taiwan. Ganun din, of course, ang mga bansa ng Malaysia, Vietnam, Hong Kong, Myanmar, hallelujah, ganun din India at China, bilyong-bilyong kaluluwa naroon. Panalangin din natin, of course, ang Ukraine at ang Israel, matigil na ang giyera. Hallelujah, amen. Amen, sa mata ng tao, lalong lumalala, pero ang Diyos ay gumagawa ng himala. Amen. Hallelujah, that God would bring peace in Jerusalem para makabalik ng ating mga misyonero at makapangaral doon. Amen. Hallelujah. Of course, ganun din lalong-lalo na ang bansa nating Pilipinas. Panalangin natin maligtas ang lahat ng ating kababayan mula sa pinakabatang mamamayan hanggang kay Presidente Bongbong Marcos, Sara Duterte, government officials natin, tulungan ng Panginoon. Hallelujah, baguhin ang kanilang mga puso. Hallelujah, pero lalo na ang ating butihing mayor dito sa Pasig, si Mayor Vico Soto. Hallelujah, tayo mananalangin na sabay-sabay. Amen, hindi malilito ang Panginoon. Hallelujah, kahit ang 8 bilyong kaluluwa ay manalangin, siya ay Diyos na makapangyarihan. At sa pagbubukas, buksan tayo ni Brother Dado Garay sa panalangin. Tumawag tayo na may papuri, O Diyos, napakabuti mo sa amin. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, tinagpo mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya ngayong gabi pinananampalatayanan namin ang iyong dakilang kapangyarihan. O Diyos, iligtas mo ang aming mga mahal sa buhay, bawat miyembro ng aming mga pamilya, representative
arestantado rito, palayain mo, kalagin mo ang kadena ng kasalanan, ng kadiliman sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Ganon din ang mga backsliders, O Holy Spirit of the living God, draw him to you in repentance. Ganon din ang mga nakakulong, O Diyos, ikaw lang ang tanging pag-asa. Kahit na, Panginoon, ng aming mga bayan at lungsod at mga bansa, kumilos ka, Panginoon, bigyan mo kami ng revival sa aming fellowship. Pagalingin niyo, Panginoon, ang lahat ng ito na aming inangat. Mga pangalan, Panginoon, sinasawayin namin ng cancer. Pinapalayas namin ng tumor kay Cherila, Lisay, Panginoon, Michelle Olson. Sa pangalan ni Jesus, sinasawayin namin ng diabetes at high blood pressure, stroke. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus, our great physician. Oh, Shalom, thank you, God. Hallelujah, hallelujah, God. You are worthy to praise, O God. Oh, you are Lord of Lords, King of Kings, O God. Panginoon, ngayong gabi, tinataas ka namin, Panginoon, ang iyong pangalan, O God, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, kami lumalapit sa iyong banal na trono, O God. Kami, Panginoon, nagpapakumbabang loob, Panginoon, nakakatagpuin mo ang aming pangangailangan, O Lord. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, O God. Ano man, Panginoon, ang aming hingin ay iyong ibibigay, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo ngayong gabi. Maging himala, kagalingan, Panginoon, sa mga nabanggit sa pulpitong ito, O God, Panginoon. We pray, O God, Panginoon, ang aming kapatiran, Sister Jelly Go, Panginoon, safe delivery, ang karoon, Panginoon, ng malusog na baby, O God, Panginoon, maging kalakasan, Panginoon, sa aming Pastor Mark, Panginoon, pati na rin Pastor Daniel, O God, Panginoon, patuloy na anointing din, O God, Panginoon, sa aming mga pastor, Pastor Mel, Bianco, Sister Alicia, O God, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, pahiran mo ang kanyang labi, O Lord, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang magbukas ng Panginoon na aming mga puso at isipan, O God, Panginoon, anuman ang kanilang pangaral ngayong gabi, patuloy mo kay Panginoon tulungan, may pamuhay, Panginoon, na lalabas kami sa gusaling ito, sa iglesyang, Panginoon, na kami ay nabago na, Panginoon, may pinalakas ka sa aming pananampalataya. Ito pong samot dalangin, in Jesus' name we pray, Amen, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa The Door Christian Fellowship sa ating evening worship. Salamat kayo naririto. Tayo po'y magkamayan ngayong gabi. Hallelujah. Magpakilala po kayo sa ating kapatiran habang inaawit natin. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah. Pwede na po kayong maupo. Hallelujah. Kung kaya niyong umupo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tunay na darama natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Na tapat sa atin na sinabi niya. Hallelujah. Maninirahan siya sa ating mga pagpupuri. At kung ang dalawa o tatlo'y nakakatipon sa kanyang pangalan, siya ay sa ating kalagitnaan. Amen. Katulad ng ating inawit, Emmanuel, God with us. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Muli po, welcome sa ating
evening worship dito sa The Door Church ng Pasig. Salamat kayo naririto. Hallelujah. Amen. At hallelujah, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Ako pala si Pastor Melchizedek. Hallelujah, Pastor dito. Tsaka si Sister Alicia doon sa likod. Amen. Yung Inglesera sa likod. Hallelujah. Kami po ang hallelujah ay handang magministeryo rito sa inyo anuman ang inyong mga pangangailangan. Muli, hallelujah, kung nangangailangan kayo ng mga panalangin, gusto nyo mapapray over, hallelujah, pagkatapos ng service, lapitan nyo ko, maaaring may sakit kayo o kaya, amen, may mga gusto nyong ipanalangin, hallelujah, lapitan nyo ko at ipapanalangin natin kayo, amen. Ganon din kung kayo may mga tanong sa ating ginagawa rito, hallelujah, amen, hallelujah, ba tayong maingay, at ganon din patungkol sa Bible, at ganon din kung kailangan nyo ng biblical counseling or advice. Amen. Pwede nyo kung lapitan, kausapin, amen, o kaya magpa-appointment kayo. Ang mga church flyers natin ay nasa likod. Nandun po ang phone number ko. Pwede nyo kung kontakin anytime. Hallelujah, kung ibig nyo. Hallelujah. Kung gusto nyo magpa-appointment, okay lang sa akin. Okay, hallelujah. Praise God. Dumako tayo sa mga announcement. Dumako po tayo sa paalala, mga pabalita. Amen. Ang bilis ng panahon. Hallelujah, okay? Tandaan nyo ang ating midweek worship ay Thursday night. We open the door 5 or rather 6 p.m. for prayer and preparation. 7 p.m. our midweek worship dito sa church, okay? Alas sa Huwebes, alas 6 ng gabi, pananalangin. Alas 7 ang ating, hallelujah, gawain paggit ng linggo. Hallelujah, sa pagsamba. Amen. Hallelujah. So, patuloy tayong manghawakan na merong youth fellowship sa Biyernes dito, hallelujah, alas 7 ng gabi para sa mga kabataan, amen, simula na ng school bukas, so maganda, amen, hallelujah, ang mga kabataan ay magtipon-tipon dito sa Biyernes fellowship, hallelujah, amen, siguro nanganak na si Sister Jelly by then, baka dala na ang baby rito, hallelujah, at magmi-minister na sila ni Sister, Brother, Pastor Mark, go rito sa Biyernes, hallelujah. So mga kabataan, 13 to 25 years old single ay sa Biyernes 7 p.m. Okay? And then sa Sabado, hallelujah, ay meron tayong outreach, hallelujah, bago mag-practice, amen, alas 6 p.m. dito, meron tayong outreach, street preaching, one-on-one witnessing diyan sa labas, hallelujah, okay? Okay, and then of course, ang gawain natin sa umaga na linggo ay binubuksan natin ang pinto ng alas 8 para sa pananalangin at paghahanda. Alas 9, ang Sunday School, question and answer. Ganon din, amen, ang ating pagsamba sa umaga ay alas 10, hallelujah, ng umaga. Sunday, 8 a.m. prayer, 9 a.m. Sunday School, 10 p.m. our morning worship every Sunday. Okay? Hallelujah. And then, sa mga looking ahead, ang susunod na Couples Fellowship ay sa June 28. June 28, hallelujah, Couples Fellowship dito sa church, 6:30 p.m. Hallelujah. So, alas 6:30, Couples Fellowship dito, Sabado, sa Hunyo 28. Amen. Hallelujah. Para sa kalalakihan, amen, baka sa kababaihan na rin, pero naman, usually, meron tayong Women's Fellowship dito kapag may men's discipleship. So, July 4, or rather, July 11 pala, for correction. Hallelujah. Tinignan ko kasi, amen, may dito sa kalendaryo ko na American calendar nakalagay Independence Day. Hallelujah. Kala ko yun ang announcement. Praise God. Birthday ko rin po yun. Hallelujah. American Independence Day. Hallelujah. Pero ang men's discipleship pala ay sa susunod na Biyernes, July 11. July 11, amen. Hallelujah. Ang susunod na men's discipleship sa Mandaluyong. Alas 6:30 po yan. Doon tayo mga kalalakihan. Amen. Ewan ko kung mag-schedule ang mga kababaihan ng Women's Fellowship dito para, hallelujah, maka-google sila sa mga, amen, chismis. Amen. Hallelujah. Joke lang yon, amen. Pero hallelujah, nagluluto naman sila para may makain tayo. Okay? Yan ay July 11. Praise the Lord. Yun na lang po ang ating mga announcement. Ganun din, kung may tanong kayo sa ating mga schedule, amen, tanongin nyo rin po ako, hallelujah, at bibigyan natin kayo ng impormasyon. Praise God. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Okay?
Amen. Okay. Hallelujah. Bago po tayo dumako sa pagkakaloob, hallelujah, katatapos lang ng hallelujah, powerful revival natin, hallelujah, with Pastor John Ramos. Amen. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Holy Ghost, hallelujah, power ang bumaba. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Nakilos, nasagot ang ating mga, amen, nakatanungan. Kumilos ang Panginoon sa makapangyarihang paraan. Amen. Alam ko, gumawa siya sa ating mga puso at buhay. Amen. Pero hallelujah, ngayong gabi, gusto kong kumuha ng testimony, maaaring patungkol doon sa revival, sa ginawa ng Diyos sa puso mo at buhay. O kaya, amen, meron kang answered prayer. Sinugot ng Panginoon ang panalangin mo. Hallelujah, pinayaman ka. Amen. At gusto mong magbalato. Hallelujah. Amen. Magpatotoo ka. Amen. At kami magagalak na kasama mo, magpupuri sa Diyos. O kaya, amen, naligtas ka. Nakita mo na binabago ka ng Panginoong Yesus. Amen. Gusto mong magpatotoo patungkol dyan. Amen. Hallelujah. Meron tayong open mic for couple of testimony. Amen. So, bago natin kunin ang ating offering at mga hallelujah tithes. Amen. So, ngayong gabi, open mic para sa testimony. Hallelujah. Sino gustong mauna? Testimony. Praise God. Meron ba rito? Testimony. Sino gustong magpatotoo? Hallelujah. Meron ba? Meron bang gustong magpatotoo? Pinagpala ng Diyos. Meron bang tumama rito sa loto? Amen. Hallelujah. Amen. Tumama sa pader. Joke lang. Sino rito? Hallelujah. Meron ba patotoo? Amen. Huwag kayo mahiya. Amen. Hallelujah. Sino gustong mag-start? Sino yung magaling na starter dito? Hallelujah. Namimiss ko na si Sister Narcisa. Amen. Hallelujah. Kumusta na nga pala si Sister Narcisa? Okay naman. Praise God. Okay. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So, baka 87 na siguro yun. 87 na siguro, Sister Narcisa. 87. Oh, 87. Amen. Hallelujah. Nasa Caloocan siya, no? Caloocan. Valenzuela. Oh, okay. Praise God. Okay. Hallelujah. So, amen. Sino gustong magpatotoo? Meron ba? Okay. Hallelujah. Welcome natin si hallelujah, Dr. Joshua. Amen. Hallelujah. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Nga pala si Brother Joshua. Di po. Gusto ko lamang po ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay, sa aming buhay mag-asawa. Amen. Di pa po siya buntis. Amen. Ayun niya na sa mga nakaraang araw, ayun niya na tunay na kumikilos ang Diyos sa aming buhay, tunay na kinakatagpo ang aming mga pangailangan. Naalala ko, nung naligtas ako dito, ayun niya, isa akong kabataan na akala ko wala nang pag-asa ang buhay ko. Akala ko na hanggang doon na lang ang buhay ko. Ayun niya na, nung naglingkod ako sa Panginoon, tunay na pinagpala niya ako. Ayun niya na, ayun niya, mga bagay na akala ko hindi ko mabibili, pero nabili ko. Ayun niya, unang-una, pagpapala nating Panginoon, siyempre yung motor na akala ko na hindi ko mababayaran. Kaya niya, na nakinig ako sa ating pastor, niya, sabi niya, kapag napapakinabangan, huwag panghinayangan. Kaya niya, na akala ko noon na hindi ko matatapos kasi ang daming pagsubok na dumaan, gusto ko nang isole dahil sobrang bigat nung bayarin. Pero praise God kasi natapos ko. Kaya niya, na nagagamit ko sa aking pagtatrabaho. Hindi, pangalawa, yung pagbukod namin mag-asawa, akala ko noon na hindi ko kakayanin. Akala ko noon na ilang araw lang uuwi na kami sa mga magulang namin. Pero praise God, mga ilang taon na kami nakabukod sa aming pamilya at patuloy na kinakaya ang mga gastusin. Salamat sa ating Panginoon. At pangatlo po, yun yan, ang regular na trabaho. Yun yan, nung akala ko noon, dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, akala ko noon na hindi na ako magkakaroon ng magandang trabaho. Akala ko noon na tambay na lang ako, mag-construction na lang ako, pero praise God, meron akong regular na trabaho ngayon at 1.5 taon na ako sa trabaho na yon at patuloy pinagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at purihin po ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Marami tayong pangangailangan. Ngunit ang Diyos ay tapat. Hallelujah. Mga bagay na akala natin hindi natin makakaya. Amen. Dahil sa tulong niya. Amen. Amen. Siya ang umaakay sa atin unti-unti. Nakikita natin. Hallelujah. Ang pag-unlad ng
Amen. Unang-una ating pananampalataya, ganun din, amen, sa buhay. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Nung maligtas ka, 15 anyos ka ba nung maligtas? Amen. 15 years old. Nung maligtas yan dito, hallelujah. Ngayon ay 45 na, maayos na buhay. Amen. Praise the Lord. Joke lang. Amen. Hallelujah. Praise God. Nag-birthday ka ng May, ano? May birthday mo. Praise God. Hallelujah. So, amen. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Okay. Yan ay patotoo. Huwag kayong matakot sa mga, amen, sa mga gustong ibigay sa inyo ng Panginoon na responsibilidad. Hallelujah, amen. Tutulungan tayo ng Panginoon. Lalo na kayong mga lalaki, huwag kayong matakot sa responsibilidad. Hallelujah, pag yan ginawa nyo, kinuha nyo, pagpapalain kayo ng Panginoon. Hallelujah, ibabangon niya kayo at, amen, iaangat. Hallelujah, magugulat kayo kung gaano kalayo na kayo dinala ng Panginoon at kanyang inangat. Hallelujah. Okay, sino ang susunod? Hallelujah. Amen. Amen. Welcome natin si Pastora ng Maria Flor. Hallelujah. Praise God. Si May. Amen. Hallelujah. Praise God. Sunod daw po si Mariel. Ayun, wait lang, pinulikat ako bigla. Kinakabahan kasi ako eh. Naiihina ako. Tapos, share ko lang po ang provision ni Lord. Patunay na alam mo yun, pag last money na yung hawak mo, tapos biglang may magpo-provide si Lord sa unexpected way, ganon. Nung patotoo ko lang nung una, nung revival po sa Cainta kay Pastor Nino sa Taguig. Sunday night po yun, di kami umattend dito, doon kami umattend kasi may pagkain. Hindi, joke lang po. Doon kami... joke lang po yun, ha? Joke lang. Joke. Doon kami umaten last night kasi yon, huling gabi ng revival with Pastor Nino. And nung pagdating namin doon, hindi ganun karami yung tao. Tapos, meron doon na dito dati nagche-church na pabalik-balik dito sa Pilipinas, tapos uwi ng ibang bansa, gano'n. Gano'n yung buhay niya. Pero ngayon sa Cainta na po siya nagsisimba kay Pastor Daniel. Tapos, bago mag-umpisa, ayun, nagkabatian po kami. Tapos, ayun nga, kasi kabataan pa ako nung halos huli naming magkasama na sobrang tagal. Tapos, magkakasama kami lagi dati sa pagpunta sa mga revival, sa mga healing crusade. Tapos, ayun, kinamusta niya po ako, kinamusta rin namin siya, and then kinamusta niya rin si Paneng. Tapos, nung mag-offering na nun, sabi ko, Daddy, nagugutom ako, gusto ko ng biskwit, bili mo na lang akong biskwit. Tapos sabi niya, ito na lang yung pera. Ito yung kay Lord, tas ito na lang pambili mong biskwit. Sabi ko, hindi, ibigay mo na lahat, nakakahiya naman. Nakakahiya kung ahatian ko pa si Lord. So sabi ko, sige, ibigay mo na lahat. Tapos, nung after ng offering, ayun, may nag-abot sa amin. Times 30 po. Times 30 nung binigay namin. So, sabi namin, grabe kabuti si Lord. Yun sa Bible nga na, siksik, liglig, umaapaw. Times 30, times 60, times 100, hindi imposible kay Lord. Tapos, netong nakaraan na revival po with Pastor, ang pangalan nun, John Ramos. Pastor John, ayun, rin, huling gabi rin yata nun. Ay, hindi, Sabado po, Saturday night. So, sabi ko, ito na lang natitira ko, Lord. Offering din po. And syempre, kapag revival talaga nakakahamon magbigay. Tapos, sabi ko, Lord, ito na lang natitira ko, sana kahit papaano makatulong sa, dito sa gawain nyo. Tapos, nung afternoon, mag-uuwian na, biglang may nag-abot pang merienda bukas. Sabi ko, wow, times 100. Grabe talaga magbalik si Lord, times 100 nung binigay ko nung gabing yon. Kaya sa susunod na revival, sana may gamitin ulit si Lord. Nawili. Hindi, lang to, patunay lang na kapag ikaw nagtapat sa pagbibigay,
talagang hindi ka pababayaan ni Lord. We cannot outgive God, sabi nga, di ba? And kung yung puso mo tapat sa pagbibigay, talaga namang si Lord, hindi tayo bibigoin na kahit pinakahuling sentimo na hawak mo, kayang-kaya niyang i-times kahit magkano pa, kahit ilang beses pa yan. Yun lang po, sa Diyos po ang kapurihan. Praise the Lord. Hallelujah. Pag napapioneer talaga, amen, naghahanap po ng, hallelujah, saan may pagkain. Amen. Joke lang. Hallelujah. Amen. Amen. Nandun ang provision ng Panginoon. Hallelujah. So sabi na, Pastor, dito muna kami sa Kainta. May revival naman dito. Doon na malapit din sa kanila. Usually Sunday night. Amen. Hallelujah. Instead na rito, doon sila. Praise God. Amen. Yun din naman ang tugon. Alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan bago pa tayo humiling. Amen. At ganun din, hallelujah, sa pagkakaloob, hamunin tayo ng Panginoon, hallelujah, kung tayo magtitiwala sa Kanya, pagkatapos ipakikita niya. At pag naipakita na sa atin, hindi lang naipakita ng Panginoon na, minultiply niya, kundi yung kagalakan. Di ba? Nakasama nun. Kita niyo Makatili. Di ba? Inabutan na naman siya. Di ba? Praise God. Amen. Yun ang tinatawag nating Holy Spirit handshake. May laman. Amen. Ganoon naman talaga mag-provide ng Panginoon. Lalo na, amen, nakikita niyo, huwag kayong matakot na pumunta sa ministeryo. Hindi madali. Hindi madali. Pero papakita talaga ng Diyos sa iyo, hallelujah, na siya ang magpo-provide. Siya talaga, doon lalo sa ministeryo. Amen. Makikita niyo mga himala na hindi niyo pa nakikita at hindi niyo pa nararanasan. Yun nga, at yun ang inihanda ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. So isa na lang, one last one. Hallelujah. Okay. Sige, welcome natin si Sister Mariel. Hallelujah. Amen. Sama na natin to, iyak. Galing talaga. Hello po, ako po si Sister Mariel. Gusto ko po una i-share or i-testify is yung ginawa po ni Lord nung conference. Nung Manila Bible Conference po, before po yung Manila Bible Conference, pinag-pray ko po talaga na sana maka-attend ako buong week, morning and evening. Parang yearly po kasi, parang inaano ko na yung sarili ko na maka-attend nun since nung nasave po ako sa church na to. Then, nagwo-work po. Di ba pag work usually, hindi ka papayagan ng boss mo, ganon. Ang hirap magpaalam. Kasi yung Manila Bible Conference po, 1 week po yan. And then kapag sa work wala ka ng 1 week, sino tatrabaho ng trabaho mo? Kaya ang ginawa ko po noon, tinatapos ko yung work ko daily, tapos hanggang sa walang mga pending work, nagpaalam ako sa admin, pinayagan niya ako. Pero hindi yun yung leave ko. Hindi siya yung applicable leave for the year. Absent lang talaga siya. So pumayag siya, kaya na-attend po ako nung Manila Bible Conference. God's favor din kasi yun nga sinabi sa Matthew 6:33, no, kapag inuna natin siya, ang lahat nung naisin natin or gusto natin i-add na lang ni Lord sa buhay natin. Tapos nung naka-attend ako nung Manila Bible Conference, kasi po nag-aaral pa rin ako. Tapos pumapasok sa review center, iniisip ko naman po na God's favor makaka-attend ako ng conference. Pero the following week, after po ng conference is, meron akong exam. Tapos sabi ko, Lord, graduate na tayo. Sana makagraduate na tayo. Kasi, Kasi ang hirap po na 1 year, nag-work ka, tapos nag-aaral ka. Sobrang hirap pa, pero kasi gusto ko, hindi po ako nakikita ng iba na nahihirapan, na napoprovide pa rin po yung pangangailangan, gano'n. Tapos nakakatulong pa po kahit papaano, nakakapag-encourage pa po ng iba kahit papaano. Kaya sabi ko nung first night ng conference, sabi ko,
nung offering prayer po, nung sabi ko, Lord, ito yung ibibigay ko, ikaw na po yung bahala kung ano yung ibibigay mo sa akin kahit hindi financially breakthrough, kung ano po yung gusto mong i-return sa ibibigay kong sa offering na to. Then after po nung first night, nung pauwi kami, nag-online ako, nakita ko yung chat ng mga kaklase ko, nagtatanong sila kung ano yung email sa akin nung department head ng accountancy. Then, chinek ko yung email na nakalagay doon, congratulations, ganyan, napasa na daw po yung sa review na tinake ko nung kaya sabi ko, gagraduate na ako. Tapos, nung pag-uwi ko nun, kahit tulog na yung papa ko, ginising ko siya. Sabi ko, Papa, gagraduate na ako. Tapos, after po nun, inalis ni Lord yung burden or yung pag-iisip ko about sa exam dahil nga, pasado ka na, wala ka ng ibang itatake pa na exam, hindi ka na kailangan pumasok ulit ng Manila. Ang hirap kasi, galing ka Manila, tapos Pasig, tapos mag-work ka, ganun. Tapos lahat ng expenses is, ayoko nang hingin sa lola ko, ayoko nang hingin kay Papa, kasi ang hirap po talaga pala, no, na kapag yung responsibility nila is yung pinapaaral ka, ang dami po talagang gastusin. Kaya, nagpapasalamat ako kay Lord kasi may mga tao na nandyan na pinoprovide yung needs natin daily. Kaya kahit sa mga ilang kabataan, isang privilege po talaga may nagpapaaral sa inyo. Tapos next naman po na testimony is yung sa Malaysian Rally. Yung pinreach po yung about sa sledgehammer. Sabi po doon yung sledgehammer na galing kay Satan is yung mga kasalanan na nagagawa natin, maliit man or malaki, unti-unti niyang sinisira yung faith na meron tayo, yung relationship natin with God, yung relationship natin with people of God. Kasi kapag nagpapatuloy po tayo sa kasalanan, na kahit hindi nakikita ng ibang tao, knowing that God nakikita niya lahat yung ginagawa natin, kung patuloy mong gagawin yon, sisirain at wawasakin ng kaaway, yung faith mo, maging hindi ka makakampante na kahit nag-church ka, kahit nagumagawa ka para sa Lord, ginugulo ng kaaway yung kaisipan mo. At yung sledgehammer na galing sa Panginoon is yung conviction, yung kanyang mga words na patuloy na nangungusap sa'yo, sinasabi na kahit nagsaserve ka sa Lord, pero may kasalanan ka, hindi ka lalago sa pananampalataya mo. At yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi mo sila maiimpluwensyahan ng mga bagay para sa Panginoon kasi patuloy na may kasalanan sa buhay mo. Kaya sa bawat isa sa atin, word to or revelation din to po na sa akin kasi hindi po ako talaga yung faithful, all the time. I know na nagagawan ko ng mali si Lord, yung kapwa ko, lalo na si Pastor, kasi that night na pinreach yun, chinat ko po talaga agad si Uncle. Then sinabi ko sa kanya na parang kinakausap ka, kinukonvikta ka ng word ni God na umamin ka, magsalita ka na ganyan. Para malaya mong mapapuri si Lord, para malaya mo siyang masamba sa buhay mo, para yung pagmiministeryo mo or yung pagsasabi mo ng word of God sa iba is talagang mag-grow. Yung plant or seed na yon na salita is talagang magbubunga sa buhay mo at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa'yo. Then last po is yung favor ulit po sa work. Si boss and madam ko po kasi dun sa pinagtatrabahuhan ko, sobra silang mapagbigay. Then, yung favor po din is, hindi naman to financially, kaya hindi po ako nila binigyan ng bonus or what. Sa food po. Then, lagi silang nanlilibre, ganon. Ang tinatanong ko sarili ko na, Lord, bakit ako pa yung sasama nila? Bago lang naman ako sa trabaho. Tapos, bakit ko yung pinagkakatiwalaan isama sa mga big events po ng family nila? Para tumulong, para mag-assist, ganon. Bago lang naman po ako sa kumpanya. Most po ng katrabaho ko doon, mga kamag-anak na po nila Tapos closest friend po nila. Then, nung mga birthday ng anak niya, 3 years old, 7 years old birthday, then yung mga swimming nila, sinasama po nila ako. Then, ang nire-reward po sa amin is,
lilibre kami ng pagkain, ganon. Ang sa akin lang, isang pagpapala po na makatanggap tayo ng tiwala mula sa ibang tao, lalo't lalo na po sa hindi natin kamag-anak. Napakataas po na pabor yun mula sa Panginoon dahil may mga taong nakikitaan tayo bilang anak ng Diyos na dapat tayong pagkatiwalaan mula sa maliliit na bagay hanggang sa mga malalaking bagay. Then sinabi ko po sa boss and madam ko na na gabi lang po ako pwede. Tapos tinanong niya kung anong araw kasi may practice nga po dito, tapos may naasikaso rin sa bahay, ganyan, may mga personal na gawain din po, lalo na po nag-aasikaso sa graduation ngayon. Then sabi niya last week, Thursday, sabi ko, ano po yan may church po kami niyan Anong oras yung church mo? Ganon. Tapos sabi ko, 7 po. Tapos sabi niya, anong oras yun tapos noon? Sabi ko, mga 9 na po yun. Madam, ganyan. Boss, baka hindi po ako makasama. Sabi niya, sige, okay lang. 9 p.m. tayo lalabas. Kung okay lang din sa'yo. Then sabi ko, wow, Lord, sabi ko, yung tiwala, okay na yun sa akin Pero yung favor na, yung boss mo, tsaka yung madam mo yung magwe-wait sa'yo para ma-treat ka lang outside or else na pagkatiwalaan ulit, napakalaking favor po talaga sa Lord. Kaya gusto ko pong huling sabihin sa inyo na huwag po kayo mapagod na gumawa ng mabuti sa kapwa nyo at para sa Panginoon nyo po gawin lahat ng bagay at yung favor po talagang isusunod po ni Lord sa buhay ng bawat isa. Yun lang po, sa Diyos po ang kaparihan. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang pamangkin ko, magpapastor po yan. Amen. Hallelujah. Joke. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. O sige, hallelujah. Welcome natin si Pastor JM. Hallelujah. Praise God. Patotoo lang, hindi sermon na. Amen. Hallelujah. Nabawasan yung oras ko kasi 25K words agad yung... Amen. Papatotoo ko po, hindi po about sa financial breakthrough or blessing. Matatawag ko rin blessing, pero ito po yung spiritual blessing bilang isang pastor. Last May 25, meron po akong member po doon sa church. Hindi na siya masyadong nakakadalo. So, nung May 25, nagkakagulo sa kanila and then kasi meron po siyang sakit ng diabetes. So, nung pagkatapos po ng linggo po yan, pagkatapos po ng aming gawain, pinuntahan ko po siya at ipinanalangin. Amen. Para sa karamdaman niya. And that time, kinabukasan, Lunes, dinala po siya sa ospital. At Tuesday po, nalaman ko na namatay. Amen. Praise God. Pero para po sa akin, ito po yung biyaya at katagumpayan ng Diyos sapagkat nung ipinanalangin ko po siya ng pagtanggap sa Panginoon, siya po ay nagsisi at tumanggap po sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. At sa pa po, nung nakaraang, I think, Friday, may nag-chat po sa akin, pastor po, meron po siyang kamag-anak meron pong kamag-anak siya sa ospital doon sa Binangonan na naghihingalo at nag-aagaw buhay. Amen. At doon po, pinunta ko po yung kamag-anak niya na yon, yung pinsan niya. At praise God kasi conscious naman po siya, nakakarinig pero hindi lang siya makapagsalita. So yung pinuntahan ko po yon, pinatanggap at pinanalangin sa Panginoon. At that time po, sabi ko, squeeze mo yung kamay ko kung tumanggap ka sa Panginoon, kung sumunod ka sa prayer. So in-squeeze niya po, siya po ay nag-respond. So biyaya po ng Panginoon, siya po ay naligtas at ngayon po siya po ay nung nakaraan na operahan po siya at naging matagumpay po ang operasyon sa kanya at maganda po ang nagiging response sa kanya, sa kanyang katawan. Amen. At complete healing na lang po, nagpapahinga na lang po siya. At isa pa po, that time, nung oras na po yon, nung mission ko po doon is para ipanalangin yung may sakit na po yon sa puso, pero meron pa po palang mission sa akin ng Panginoon. Noong that time, naghihintay po ako isipin ko lang po, wait lang. Para tawagin, para punta po ako nasa ICU po kasi siya, naghihintay po ako sa labas, nakaupo, nananalangin ako sa Panginoon sa ospital, lalo na nananalangin po ako na may mapatanggap ako sa Panginoon. At that time, nasa tapat po ako ng chapel, pero di po ako nananalangin sa chapel. Amen. Meron pong isang lalaki pumunta roon, lumuhod, at pagkatapos lumabas,
at umupo sa gilid, nasa tapat ko at nakita ko para bang frustrated. Nilapitan ko, nangusap ang Panginoon, nilapitan ko, kausapin, at kinausap ko, pinatanggap ko po sa ating pong Panginoon, at hindi po nagtatapos doon dahil tinanong ko po siya kung meron siyang pasyente doon, meron siyang kamag-anak. Sabi niya meron, tatay niya. So sinabi ko, puntahan natin, ipanalangin ko. So pinuntahan po namin yung pasyente na yon, yung kanyang tatay. That time, amen, ang tatay na ito naghihingalo. Meron po siyang sakit sa liver. Sinabi ko, sige, ipapanalangin kita, tay. Nagre-respond po siya. Mabagal lang po yung kanyang paghinga. Parang naghihingalo na po talaga siya. So sabi ko, sige po, wag na po kayong magsalita. Sa isip niyo lang po, ipanalangin niyo yung ipapanalangin ko. So, nung ipanalangin ko, tumanggap po siya. Sabi ko, sumunod ka ba sa panalangin? Tinanggap mo ba ang Panginoon? Tumungo po siya at sa biyaya po ng Panginoon. Ilang araw po ang lumipas, kinabukasan tumawag po ulit yung contact person na ipinanalangin ko dun sa chapel. Sabi niya, tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, punta ka rito. Si Papa, hindi maganda ang kalagayan. So sabi, sige, pumunta ako. Pagdating ko po ron, namatay na po. Praise God. At ito po ay katagumpayan para sa akin bilang pastor. Amen. Para sa mga pastor, sapagkat yung mga pinapatotoo ng mga pastor, nararanasan ko na. Amen. Kaya kung gusto niyo pong may panalangin ko kayo, gagaling po kayo sa biyaya ng Panginoon. Amen. At yun lamang po, katagumpayan, ang 2 souls, ang naipadala po sa langit nung mga araw na po yun. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan, patuloy niyo pong ipanalangin ang Binangonan Church. Salamat po. Praise God. Yun po ang trabaho ng pastor. Amen. Hallelujah. Magpadala sa langit. Amen. Hallelujah. Amen. Ganun talaga. Pakarami. Yan talaga ang hospital ministry, really. Hospital ministry ay talaga namang, amen. Pag nasa hospital, sasabihin, nasa ICU, hindi na po ako, hallelujah, nagpapabanjing-banjing. Talaga naman sabi ko, kailangan puntahan. Amen. Hallelujah. Kasi nga, alam na natin na malapit na baka mahuli ang lahat, ay puntahan na natin. Katunayan, ang isang pinanalangin ko sa ICU, pinunta namin ni Sister Alicia, kamag-anak, hallelujah, si Kuya Esto yung tawag namin, uncle ko yun, at mga lolo ng mga naririto, hallelujah, pinuntahan ko po, amen, at praise God, amen, at doon, hallelujah, ay napangunahan ko sa pagtanggap sa Panginoon, hallelujah, at so, nadama ko na, alam na talaga, ito na, parang itong ginagawa ko, last right, di ba, ang tawag nila, last right, amen, at yun nga, binigyan ng pagkakataon. Yun po ang mga mahal natin sa buhay, pinapanalangin na namin matagal na, ng nanay ko pa, nung buhay pa, pagkatapos, hallelujah, kaming magkakapatid, pinapanalangin namin, at yun nga, hallelujah, sa may pagkakataon na ganon, amen, hallelujah, kahit sa, habang may hininga, may pag-asa, at yun naman ay binibigay na pagkakataon sa atin ng Panginoon, hallelujah, no matter what, di ba? Basta makarating lang sila sa langit. Totoo yan. Amen. Hallelujah. Amen. At yun ang consolation kapag para bang ang pinapanalangin ko, lahat ay namamatay. Sabi nga ni Pastor Jen, so yung panalangin ko kayo, hallelujah. Amen pa. Kaya mapapadali kayo pumunta sa langit. Amen. Pag nga may sakit ako, panalangin mo ko. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sino pa magtutulungan? Di tayo ng mga pastor. Praise God. Napaganda mga patotoan. Diyos kumikilos. Amen. Sa ating mga pangangailangan, mga nahimala. Tinutulungan tayo sa ating mga, hallelujah, sa ating mga pinagdaraanan, sa ating mga kailangan matapos. Hallelujah. Siya ang Diyos na tapat. So ngayong gabi, lagyan natin niya sa ating puso't isipan. Hallelujah, sa ating pagkakaloob. Tandaan nyo, ang Diyos ay tapat. Hallelujah. Sa atin, kailangan maging tapat din tayo sa Kanya. Sa mga ikapu, kaloob, at mga pangako ang ating mga pledges. Muli, hallelujah, amen. Busy tayo, magiging busy tayo sa church planting. Nag-meeting kami ni Pastor Ace at Pastor Mark Go. Sa next Sunday na ang transition sa Angono. Next Sunday transition, magpapalitan na sila sa Angono. Pagkatapos si Pastor Ace ay titigil dito ng pangsamantala bago pumunta sa Kawayan City. And so, lilipat, amen. Katunayan, si Pastor Ace ay nakalipat na dito sa May Bunga. Pagkatapos noon, amen, siguro within 4 months ay pupunta na sa Kawayan City. Ang mga anak nila, kaya sila lumipat, ay naka-enroll na dito sa
may bunga tsaka sa Rizal High School. And so, yun ay pangangailangan. Hallelujah. In a way, di na binanggit sa akin, amen, sila ang gumastos. Amen. Pero sabi ko, hallelujah, sasagutin natin ang kanilang upa rito sa bahay. Amen. Hallelujah. Sila ay manggagawa ng Panginoon. Yan ay ating, amen, tutulungan natin sila sa mga bagay na ito. So, lagyan niyo po yan sa inyong isipan. Hallelujah. Alam ko, maraming gastusin, pero mayaman si Fafa. Amen. Katulad niya na nag-uusap kami ni celebrating ng Father's Day. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos maraming pera. Naghahanap lang siya kung kanino ibigay. Hallelujah. Gusto niyang pagpalain ng Diyos ang kanyang gawain. Katulad ng patotoo ni Sister May. Hallelujah. Naghahanap lang siya ng tao na dadaluyan ng pagpapala. Amen. Hallelujah. Amen. Kung ako sa inyo, nanasain ko na ako ang maging daluyan. Di ba? Hallelujah. Kasi padaluyin yun eh. Hallelujah. Ibig sabihin nun, kaya dadalo yun, umaapo na sa iyo. Di ba? Hallelujah. It's more blessed to give than to receive. Yun talaga ang kaisipan doon. Hallelujah. Mas pinagpapala, hallelujah, ang, amen, nagbibigay kaysa sa tumatanggap. So ngayong gabi, hallelujah, magbigay tayo. Habang lumalapit ang usher, amen, hallelujah. Muling palakpakan natin ang Panginoon sa pasasalamat. O Diyos, salamat sa mga patotoo ng iyong mga anak, mga makapangyarihang bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Yes, manalangin tayo sa diwa ng pagbibigay. Panginoon, salamat sa gabing ito sa mga patotoo na ibinigay nyo ngayong gabing, Panginoon Lord God. Ikaw ang magpo-provide ng mga pangangailangan ng bawat isang nandito, Panginoon, sa mga magbibigay, Panginoon Lord God. Babalik ninyo ng ilang libong ulit, siksik-liglig at nag-uumapa, walang sarap ng paglalagyan. Ang mga manlikong, Panginoon Lord God, ay gagamitin para sa inyong kaharian, Panginoon Lord God, sa world evangelism, Panginoon Lord God, sa church planting, Panginoon Lord God, at lalo na sa pangangailangan ng mga iglesia, Panginoon. Ikaw ang magpo-provide ng lahat. Ikaw aming Jehovah Jireh. Pinupurit at sinasamba sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Amen. Hallelujah. God bless you po sa inyong mga kaloob. Let's sing, We Bring. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. I've been delivered. I've been delivered. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered. One more time. I've been delivered. Praise the Lord. I've been delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa inyong mga kaloob. Patuloy niyong partnership sa ministry rito. Hallelujah. Amen. Yan po talaga ang business. Hallelujah. Sabi, business ni Pastor to. Alam nyo, pag nag-file ako ng income tax, ang claim ko ako ay self-employed. Self-employed. Hallelujah. Sabi, ano business mo? Hallelujah. Church ang business. Hallelujah. So ito business ko. Hallelujah. Pero talaga ito ay kingdom business. Amen. Hallelujah. Tayo po ay, kahit po sa Amerika, ang The Door Christian Fellowship ay registered po sa Amerika. Registered tayo sa pangalan ko. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, kasi po doon required na talaga naman magpa-register dahil po sa ang mga giving, offering tithes, mga binibigay sa church ay tax deductible. Pwede nyo ibawa sa inyong income para ang taxes nyo ay mas mababa. Ganun po ang kaugalian. Pero rito, hallelujah, tayo po ay affiliated sa The Potter's House dito, CFM Christian Fellowship Ministry dito sa leadership sa Mandaluyong. Amen. Hallelujah. So, ngayon po ako ay muli, dahil nakatira ako rito sa overseas worker ako dito sa Pilipinas, Bishop. Hallelujah. So, may extension ako, nagpapel ako na extension sa US. Hallelujah. At yun nga, tatanungin ka, ano trabaho mo, self-employed, ano business mo, hallelujah, church. Amen. Pero alam natin, hallelujah, na ito ay, hallelujah, kaharian ng Diyos. Amen. Hindi magagawa ng isang tao, amen, hallelujah, kailangan ng partnership. And so tayo po ang magkakapartner. Katulad nga na
sinabi ni, nag-usap kami ni Vince, sinabi niya, nako, alala pastor, amen, sa maikling panahon, hallelujah, 4 na ang ating daughter churches, mag-aapat na. Praise God, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, at, amen, sinabi sa akin ng Panginoon, hallelujah, kasi simula pa lang natin. Amen, hallelujah. We've only just begun, and so, yan ang inaasahan natin. Kanina nga ay nagmumuni-muni ako. Hallelujah. So, sa conference sa Chandler sa September ay schedule namin pumunta. Amen. Every 2 years sa conference. So, pupunta ako ron, magre-report. Amen. At of course, at kakausapin ako si Pastor Campbell patungkol sa mga nangyayari rito. Pagkatapos sa harap ng conference ay magre-report din ako kung loloobin ng Diyos. At hallelujah, meron tayong magandang i-report. Amen. Hallelujah. Kasi napakabut. At yan ay hindi magagawa ng isang tao, kundi, amen, kayo nga ang ating mga, amen, partnership. Ang inyong mga pagkakaloob ay hindi walang kabuluhan. It's not in vain. Amen. Hallelujah. So, kaya magpatuloy tayo maging tapat, katulad ng mga patotoo na nating narinig, ang Diyos ay tapat. Hallelujah. Binanggit, we cannot outgive God. Hallelujah. Subukan mo na, hallelujah, natalunin ng Diyos sa pagbibigay. Hinahamon kita. Hallelujah. Amen. Hinahamon ka niya. Sige, subukan mo. Hallelujah. Tingnan mo kung kaya mong talunin ng Diyos sa pagbibigay, ipakikita sa iyo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pinakita niya sa akin. Hallelujah. At sa iba pa na mga, hallelujah, na iba pang mga patotoo na aking narinig. Amen. So, yan nga ang patotoo. Narito tayo. Amen. Pinalalago ng Panginoon. Okay. Hallelujah. Sa maikling panahon, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng, hallelujah, ng Diyos. Buksan natin ang ating Biblia. May dadagdag ko lang kanina kasi literally almost natapos ko na ang leksyon, serye natin, Time to Grow. Pero amen, may nakita uli ako from old notes na gustong idagdag pagkatapos yung kaninang hindi ko nabanggit ay gusto kong banggitin na ngayong gabi. Praise God. Okay, buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng amen, hallelujah, sa okay, basahin na natin sa aklat ng Ikalawang Korinto, kabanatang 11, talatang 23 hanggang 27. 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 27. Amen. Review na rin to at pagkatapos ay hopefully sa maikling panahon ay matapos natin ito ngayong gabi. Praise God. Okay. Hallelujah. So, Ikalawang Korinto, kabanatang 11, talatang 23. Kung kayo nandun, magsabi ng amen. Hallelujah. Sila bagay mga ministro ni Kristo. Ito si Apostol Pablo, ang senaryo nito, si St. Paul ay ipinagtatanggol niya ang sarili niya sa iglesia sa Korinto. Hallelujah. Para ba kasi, siya ang, I believe, nagpa-year nito at nangaral sa kanila. Amen. Hallelujah. Pero mayroong mga bagong mga manggagawa na para bang sinasalungat ang mga itinuro niya. Pagkatapos, hallelujah, para bang, at ngayon, yun ang mga tinitangala ng mga, amen, ng mga anak niyang espiritual. Yun ang senaryo rito. Kaya sabi niya, yung mga ministro na dumating doon, sila may mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na hawaring nasisira ang bait, parang wala sa isip, lalo pa ako. Kung sila'y ministro, lalo na ako. Amen. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan, ay lubhang madalas. Sa mga palo, amen, ay walang bilang. Sa mga ikamamatay, ay malimit. Amen. Sa mga Hudyo, ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Yun nga binanggit ko, bawal ang 40 at plus. 40, lampas sa 40, kaya papaluin lang sila 39, baka kasi lumampas ng 40, kaya -1. Lagi ang sinasabi. Pero 5 beses niya itong tinanggap. Amen. Hallelujah. Okay? Sino ba sila ba yung mga ministro? Okay, 25. Makatatlo akong hinampas na mga panghampas. Minsan ako'y binato. Makatatlong ako'y, hallelujah, nabagbag isang araw at isang gabi na ako'y nasa kailaliman ng dagat. Amen. Hallelujah. Bagyo, nasira yung barko. Lutang-lutang lang sa dagat dahil sa kanyang ministeryo. 26. Sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanganiban, sa mga ilog,
sa mga kapanganiban, sa mga tulisan, sa mga kapanganiban, sa aking mga kababayan, yun nga yung mga Pariseo at mga Saduceo na inuusig siya. Sa mga kapanganiban, sa mga hintil, hallelujah, sa mga katulad natin, amen, sa mga barbaro, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban, sa mga ilang, disyerto, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Amen. 27, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at sa kahubaran. Amen. Tayo mukot manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa mga patotoo na iyong mga anak, tunay nagbibigay papuri at kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Inaalala namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon, walang katulad, walang kapantay. Kaya ngayong gabi, Panginoon, patuloy kami lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Tanggapin mo kami. Panginoon, dadalangin namin na ang halalan na ikaw ay patuloy na kumilos sa aming mga puso't isipan, sa aming buong buhay, ng bawat isa na naririto. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, puspusin mo kami ng iyong presensya. Madama namin na ikaw ay laging malapit at tulungan mo kami sa bawat hakbang sa pamumuhay Kristiyano. Panginoon, at ikaw ang bigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at kapangyarihan, hallelujah, na matiis ang lahat ng bagay, Panginoon, at magtagumpay, pagtiis hanggang sa wakas, para kami maligtas. Ito po ang ituro mo sa amin, banal na Espiritu ni Jesus, kasama na ang pagpapahid ng iyong banal na langis. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming kahilingan. Lahat ay magsabi ng Amen. So, hallelujah. Yun nga, pinag-uusapan natin ay time to grow. Panahon na, oras na para lumago. At sinabi natin, amen, sa mga huling pag-aaral, hallelujah, that, amen, the fruit of the Spirit. Hallelujah, amen. Sa paglago, hallelujah, the ultimate, hallelujah, sign of growth or growing is fruit. Hallelujah, o mga bunga. So pinag-aralan natin ang bunga ng Espiritu. Dinagdag natin yan sa paglago. Amen. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan o kagalakan, kapayapaan, hallelujah, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Pagkatapos sinabi natin, hallelujah, ang description ng pag-ibig. What is love? So pumunta tayo sa chapter of love. Amen. Unang Korinto, hallelujah, 13:7. 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Ang hallelujah, ang meaning ng pag-ibig. Sabi rito, hallelujah, ang pag-ibig, lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Hallelujah. Love bears all things. Hallelujah. Believes all things. Amen. Hopes all things. And, hallelujah, endures all things. Hallelujah. So, yun ang ginagawa ng pag-ibig. Ang tao, ang Kristiyano ay may, hallelujah, bunga ng pag-ibig ng Espiritu Santo. Hallelujah, ito ang makikita sa kanilang buhay. Na sila ay, hallelujah, that, pinapasan ang lahat ng bagay. Lalo na ang pasanin ng mga kapatiran. Amen, pasanin, hindi lang sa iyong sarili. Hallelujah, kundi ng mga kapatiran, ng iyong pamilya. Hallelujah, mga ama. Di ba? Bilang Kristiyano, napakabigat. Katulad na sinabi nga ni Brother Joshua, amen, hallelujah, gusto na niyang umuwi, hallelujah, bumalik sa kanyang magulang. Tumakbo na mula sa responsibilidad, amen, hallelujah, sa nabatahin, hallelujah, ang pagiging, hallelujah, asawa, amen, at ama. Amen. Pero yun nga, dahil ang bunga, hallelujah, ng pag-ibig, hallelujah, ito ang katangian. Amen. Lahat ay binabata. Lahat ay binubuhat. Pinapasan. Lahat ay pinaniniwalaan. Hallelujah. Amen. Believes all things. Sinabi natin, hallelujah, na ang pag-ibig ay, pag tayo umiibig sa Panginoon, pinaniniwalaan natin ang lahat ng kanyang sinabi. Ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako sa atin. Hindi tayo susuko, hindi tayo bibigay. Mananampalataya tayo. Amen. Yan ang isang hallelujah, katangian ng pag-ibig. Lahat ay inaasahan. Amen, hallelujah, hopes all things. Sabi nga, hallelujah, inaasahan ang lahat dapat na asahan. Mga karapat dapat na bagay na asahan. Hallelujah. Ang pangalan ng Panginoon, tinawag siya ni Apostol Pablo, ang Panginoong Jesus. Kaya ako na-aresto at nasa inyong harapan ngayon. Amen, dahil what?
dahil sa pangangaral ng pag-asa ng Israel. Amen. Hallelujah. Ito mga kapatid, naaresto siya. Amen. Tanikala sa kanyang kamat mga paa. Pagkatapos, ang ipinapangaral niya, pag-asa. Sa mga umaresto sa kanya. Kasi nga bakit? Hallelujah. Love, amen, hopes all things. Hallelujah. Sabi nga, amen, yung mga ikabubuti ng lahat ng tao. Pinapanalangin mo sila hindi para mapahamak, hindi mo sila isinusumpa, kundi, hallelujah, ninanasa mo. Inaasahan mo mangyari sa kanila ang mabuti para sa kanila. Yun ang pag-ibig, katangian ng pag-ibig. Hallelujah. At amen. Amen. At ngayon, amen, kanina pinag-aralan natin, hallelujah, at tinitiis ang lahat. Ang lahat ay endures all things. Sabi naman dito, amen, that are disagreeable to the flesh. Tinitiis ang lahat ng bagay na hindi umaayon sa laman. Ibig sabihin, hallelujah, tinitiis yung mga bagay na ayaw ng ating laman, ng ating sarili. Ano yun? Binigyan natin ng example, amen. Things that the flesh does not like to do. Hallelujah. Mga bagay na, mga gawain na ayaw gawin ng laman. Sabi natin, ang maganda example, to be clear and literal, prayer. Manalangin. Di ba? Ayaw ng laman na tayo manalangin. Ayaw gumising sa umaga. Mas maaga bago pumasok. Di ba? Ayaw ng laman nun. Amen. Hallelujah. Magbasa ng Bible. Amen. Ayaw mag-ayuno. Ayaw mag-fasting. Di ba? Laman. Kasi bakit? Alam nyo, amen, pag ako nagpa-fasting, hallelujah, at nanghihirap na ako. Sabihin ko, hallelujah, absent from the body, present with the Lord. Kasi nga ganun eh. Pag tinanggihan mo, hallelujah, ang gustong gawin, hallelujah, ng laman, amen, hallelujah, parang nilalayo mo ang laman at napapalapit ka sa Panginoon. Kasi nga, hallelujah, parang, pinapatay mo ang laman eh. Pag tayo namatay, mapapalapit tayo sa Diyos. Di ba ganun nga yung mga naghihingalo? Pag namatay na yun, mas malapit na sila sa Panginoon kaysa sa nandito sila. Amen. Yun talaga ang literally na sinabi ni Apostol Pablo, gusto ko nang pumunta sa langit. Absent from the body, present with the Lord. Pero yun talaga ang nagagawa rin, hallelujah, ng praying and fasting. Things that the flesh does not like to do. Doesn't like to experience. Ayaw maranasan. Di ba? Binanggit ni Apostol Pablo ang kanyang mga karanasan dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa ministeryo na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sino rito gusto mong dumaan sa mga bagyo? Di ba kahit bagyo ng buhay? Pero ito literal. Sinabi natin kanina mga pag-uusig. Amen. Hallelujah. Ayaw ng laman na pagdaanan. Ayaw gawin, ayaw maranasan, ayaw pagdaanan. Amen. Ano yan? Kulang na naman sa pera. Pag nagpastor ka, hallelujah, hindi pala totoo na yayaman ka. Di ba, Pastor JM? Amen. Nagandahan naman sa mga pastor, pag may pastor meeting sa Mandaluyong, ang dami kong nakikita, ba tumataba? Gaganon yung kintiyan. Ako talaga, ang sarap magpastor, ano ha? Kahiyam mo pagpapastor. Hallelujah. Di ba? Amen. Amen. Kung gusto mong yumaman, magpastor ka. Kasi niloloko mo, tatay mong panot. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kapatid ko, awang-awa sa akin. Ang bunso nila, amen. Si bunso nagpastor. Pero ayaw pagdaanan, si Apostol Pablo, ito ang kanyang mga pinagdaanan, pagkatapos, hallelujah, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, 2 Corinto 4:16, sabi niya, kaya nga, hindi kami nangihimagod, bagamat ang aming mga pagkataong labas, yun nga laman, ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob, espiritu, ay nababago sa araw-araw. 17, sapagkat ang aming magaang kapighatian. Sabihin niyo ulit, magaan. Light affliction.
magaang nakapigat yan, na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Sinabi niya yung mga binasa natin, mga kapatid, hallelujah, amen, nasabi rito, hallelujah, sa mga Hudyo, 5 beses akong nilatigo. Tiga-4 na po, -1. Malimit. Hallelujah. Nasa bangin ng kamatayan. Hindi na mabilang. Pagkatapos, sinabi niya, itong magaang na mga paghihirap na dinaanan ko. Amen? Sinabi niya, magaang. Bakit niya sinabing magaang? Hallelujah. Alam natin, binasa natin na ito ay sa atin, kung titignan talaga, hindi magaang. Napakabigat nito. Pero ang ginawa niya, hallelujah, mga kapatid, amen, sabi niya rito, Paul endured many, hallelujah, persons would have seemed to be anything else but light. They consisted of want, pangangailangan, danger, kapanganib, ilang beses natin binanggit ang panganib, contempt, hallelujah, mga pag-trader sa kanya, pagbabato, binato siya, iniwan ng patay. Kaya lang siya tinigilan batuhin, akala patay na siya. And toil and weariness and scorn of the world and constant exposure to death by land or by sea. Sabi lagi, tinutuya ng sanlibutan kahit siya pumaroon. Alam niyo, hallelujah, amen, ang mga Bible theologians at mga scholars, kapag in-illustrate nila at idinrawing si Apostol Pablo, amen, hallelujah, napakapangit na tao. Totoo. Sabi niya, baka siya, hallelujah, baka siya ay pandak na. Amen, hallelujah. Balik ko ang ilong, amen, hallelujah, maraming bukol sa mukha na hindi gumaling ng maayos. Hallelujah, baka ang mga daliri, bali-bali ko, ang siko baka komang, kasi sa mga bubog na lahat na kanyang inabot. Pero mga kapatid, sabi, hallelujah, ang magaang na mga paghihirap. Paano niya nasabi yun? Amen, hallelujah. Mga kapatid, kasi nga, amen, hallelujah, katulad natin, siya ay hinahamon tayo. Sa Hebrews 12 verse 4, sabi niya, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Kasi si Apostol Pablo, may ikinukumpara siya. Ikinukumpara niya yung kahirapan niya, amen, hallelujah, hindi rin sa mga walang pinagdaanan. Amen. Hallelujah. Di ba, katulad ko, pastor. Kaya kukwentuhan niya kami ni Brother Vince, amen, sabi ko, hallelujah, amen, kasi binanggit niya, you gotta make it work. Sa pagpapastor, kailangan, hallelujah, ang ministeryo, kailangan, amen, amen, kailangan mong ipagpatuloy no matter what. Paganahin mo, huwag kang bibigay, huwag mong pababaksakin. Yun, do whatever. Sabi ko, hallelujah, amen, hallelujah, tinanong niya, Pastor, may bahay ba kayo sa US? Sabi ko, wala na, ibinenta ko. Pagkatapos, ka muna, di ba nagtrabaho sa post office, nakapag-retire ka ba? Hindi. 3 taon na lang, magre-retire na ako, sabi ng Panginoon, pwede na ako mag-retire, sabi ng Panginoon, mag-full-time ka sa ministry. Amen, hallelujah. And so, kwento kami, sabi, napatira rin ako sa church. Tinira ko si Sister Alicia sa church. Ang mga kano, hallelujah, ayaw titiran niyan sa church. Iba sa Pilipinas. They like privacy. Mga kano, they want their space, they want their privacy. Mga kano yan. Kaya yan, lalo yung mga puti, makikita mo yan, nakatira sa bundok. May isang ilaw doon sa burol, hallelujah, kano yun. Kaya ang galing nilang mga pioneers. Paaliwalain sa kanila kung sila nakatira ron, dadali ng pamilya, nag-iisa, makaka-discover ng bago. Yun ang mga katangian ng kano. Colonizer talaga sila. Amen. Hallelujah. Yun ang mga katangian ng mga kano. Kaya ayaw nila. Tumira kami sa church. Sabi, gano'n kayo katagal? Amen. Nasabi ko na lang, you gotta make it work.
Nag-full-time ako, hallelujah. Amen, sinamantala ko, nabenta ko yung bahay ko. Pagkatapos, amen, nag-resign ako sa post office. Nakakuha ko yung pinagsama ko. Hallelujah, nakapag-full-time ako. Church, nakakuha kami ng malaking building. Amen, nakatira kami sa taas. May apartment, yung tutin na apartment. Amen, we didn't mind that. Sister Alicia didn't mind that. Pero nag-recession. Walang masyadong business. Bumaba ang pagkakaloob. Amen, buti na lang, amen, natulungan ko na maraming misyonero, nadalo ko na, nakapunta ko ng Africa sa 2 bansa ron, actually 3. Pagkatapos, nakapunta ako Mexico, nakapunta ako ng Malaysia, Thailand, at amen, kung saan pa, nakapangaral ako, ginamit ko yon. Amen, hallelujah. Amen. Pagkatapos nga, nag-recession, wala, kailangan ko magtrabaho. Hindi ako bumalik sa post office kasi baksak ang post office, no? Nag-apply ako, construction. Tinawagan ko yung pastor, backslider, may business, construction. Tinawagan ko, sabi ko, hey, Oscar! Magtawagin yung Oski. Oscar, amen, I need a job. Do you have a job? Sabi niya, come on over, Mel. Sabi, halika. Ayun, may trabaho ko para sa iyo. Hallelujah. Amen. Sabi, hire ako, pumunta ako sa training simula bukas. Amen, nakita ko yung mga kakilala ko rin, kaibigan niya rin kasi nag-basketball kami. Napull yung muscle ko. I pull the hamstring dito. Boom! Kala ko may tinadyakan ako o namumulikat ako, hindi pala. Hallelujah. So kinabukasan, nakasaklay ako, pumasok ng trabaho, construction. Naghukay, bareta, tsaka piko. Ugat ng mga halaman. Yun ang una kong first day sa trabaho, habang nakasaklay. Trabaho, diretso lang. Amen. Mabait naman yun kasi alam niya, pastor ako, naawa sa akin. Hallelujah. Unang pagpapakita ko sa trabaho, sinulatan ako ng cheque, $150 binigay sa. Boom. Alam niya, kaya naman ako tumawag sa kanya, alam niya nangangailangan. Inabutan ako, $50. Miss ko yun. Tapos, full time na naman. Hallelujah. Sa ministry, ito na naman, nangyari na naman. Amen. Nag-car wash naman ako. Car wash naman. Sino nakapagtrabaho na sa car wash? Amen. Dali, ano? Dali. Amen. Sa US, yung trabaho ko madali. Drive-thru. Yung chocolate, drive-thru, automatic. Lalagay mo lang yung sa truck. Amen. Paglabas nun, hugas na. Amen. Hallelujah. At sila na bahalang mag-vacuum sa sarili nila. Amen. Hallelujah. Yun. Nandun ako nakatip. Ganun din. Ginawa ko yun. Nakita ko na ibang mga pastor nakakilala ko. Amen. Awang-awa sa akin. Trabaho ko sa car wash. Wala sa... Kasi bakit you gotta make it work. Kailangan pagaganahin mo. Hallelujah. Kailangan. Amen. Hallelujah. Ito nga, sabi, light affliction. Pagkatapos sinabi ni Apostol Pablo, nagtrabaho ang construction. Alam mo, hindi ako dinugo. Sa car wash, hindi ako dinugo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi pa kayo tinatagasan ng dugo sa mga paghihirap na naranasan nyo. Hallelujah. At yung iba sabi niya, light affliction. Magagaang na pagsubok lamang. Amen. Alam niyo kung bakit yan inspired nga kasi ng pag-ibig. Kasi si Apostol Pablo sa kanyang puso, hallelujah, ay pag-ibig, hallelujah, at ang katangian ng pag-ibig ay nakikita sa kanyang mga gawa. Baliwala sa kanya, hindi ko na kinukumpara sa mga pastor dito nag-ihirap. Amen. Nalulungkot ako, tinawagan ko si Pastor Campbell tungkol sa ministry. Hallelujah. Si Pastor Campbell, tinawanan lang ako. Sabi niya, Mel, you hit the wall, ha? Sa akin, naumpog ka sa pader, no, ha? Kasi pinagdaanan na niya, baliwala sa kanya. Sinabi niya rin sa akin, alam mo, si Pastor Mitchell, Wayman Mitchell, founder ng fellowship natin, nothing fazes him, hallelujah, anymore. Wala na nakakasorpresa kay Pastor Wayman Mitchell kasi lahat pinagdaanan na niya sa ministeryo. Pero alam natin, hallelujah, gaano katagumpay ang mga ito. Si Apostol Pablo, hallelujah, basahin nyo, amen, hallelujah. Sa mga theologians, amen, Bible, student of the Bible, the greatest missionary of all time. Number 1, si Paul, St. Paul. Number 1. Alam nyo sa newsmax.com,
Number 5, si Wayman Mitchell, founder ng fellowship natin. Hindi libre. Amen? Si Pastor John Ramos, huwag niyo sabihin na sinabi ko, natatawa rin ako. Hallelujah. Di ba kinuwento niya rin sa atin, mga pinagdaanan niya ron. Hallelujah. Nothing's free anymore. Tayo naligtas. Hallelujah. Ang kaligtasan, libre. Pero actually, binayaran ng Panginoong Yesus. Siya naglibre sa atin. Actually, binayaran. May nagbayad na napakahalaga. So, salvation is free but not cheap. Di ba? Ang kaligtasan ay, hallelujah, libre pero hindi mura. Napakamahal. Amen. Kaya sabi ko kay Pastor, bata pa si Pastor John, sabi ko, nothing's free anymore. Amen. Pag tayo naglingkod na sa Diyos, lalo yung mga alagad dito, wala nang libre. Lahat pagbabayaran mo. Amen. Huwag ka nang umasa. Hallelujah, na ikaw tatanggap ng bunga. Ikaw tatanggap ng gantimpala. Ikaw sasagana. Amen. Ang kasaganaan sa buhay mo. Hallelujah, sa kaharian ng Diyos, libre. Hindi. Sa ministeryo, you have to pay the price. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, count the cost. Bilangin mo, hallelujah, ang halaga na dapat mong bayaran, tignan mo kung kakayanin mo. Hallelujah. Amen. Sinabi natin, hallelujah, sa madalian, the reason for affliction. Bakit ba tayo dumaranas ng mga kahirapan? Sabi nga ni Apostol Pablo, hallelujah, sa ating binasa, hallelujah, mga paghihirap, pagsubok, hallelujah, sinabi rin ng Panginoong Yesus, sa sanlibutan ito, hallelujah, magkakaroon kayo ng mga, amen, hallelujah, pagsubok, paghihirap, pagdarahop dahil sa akin. Amen, kung ang inyong Panginoon, hallelujah, ay kanilang kinalaban, kakalabanin din kayo. Kung siya'y pinag-usig, kung ako'y pinag-usig ng mundo, pag-uusigin din kayo ng mundo. Kasi hallelujah, hindi kayo taga-mundo, tayo ay mamamayan ng langit. Amen. Sabi ni Smith Wigglesworth, hallelujah, sabi, God wants to purify our minds until we can bear all things, believe all things, hope all things, and endure all things. Gusto niya, hallelujah, na linisin at dalisayin ang ating mga isipan. Amen. Yan ang, hallelujah, yan ang pag-ibig. Dadalisayin ang ating mga isipan, ang ating mga nasain ay magiging malinis. Di ba? Hallelujah. Kapag ang tao na may kilang, amen, sabi, mahal kita, hindi. Di ba? May iba yung layunin. Sabi nga, amen, sabi sa Biblia, hallelujah, to the pure, everything is pure. Amen. To the corrupt, everything is corrupt. Sabi sa mga dalisay at malinis, ang lahat ng tingin nila sa mga bagay, malinis. Pero sa mga corrupt, amen, lahat ng tingnan nila corrupt. O lahat naman tao gumagawa niyan. Hindi lang akong politiko ang di ba? Nangongotong. Lahat naman kami. Di ba? Hindi lahat. Si Mayor Vico Soto, hindi. Pati kang bata ka, kasi merong hindi. Kung nakaya niya, kaya mo rin. Amen? Mananagot sila sa Diyos. Hallelujah. Pagkatapos, God dwells in you, but you cannot have this divine power until you live and walk in the Holy Spirit, until the power of the new life is greater than the old life. Hallelujah. Sabi niya, amen. Hallelujah. Ang Diyos na namumuhay sa atin. Amen. Gusto niya tayong bigyan ng kapangyarihan na galing sa langit. At ang hallelujah, at ang kapangyarihan niya galing sa langit, hallelujah, hindi darating, maliban tayo ay mamuhay, lumakad, amen, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hallelujah, hanggang ang kapangyarihan ng bagong buhay ay mas dakila, mas makapangyarihan kaysa sa lumang buhay. Sino rito binigyan ka ng bagong buhay ni Jesus? Si gusto niyang gaming makapangyarihan niyan, napakalakas, napakakapangyarihan, na yung lumang buhay na ninanasan ng laman na balikan, amen, hallelujah, matatalo mo. Pagtatagumpayan mo. Ito ang mga dahilan. Binasa natin, hallelujah,
Amen. Sa 2 Corinthians 4:10, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Bakit tayo dumaraan sa mga kapighatian, sa mga pagsubok? Para maalala natin, mga kapatid, ang dakilang sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus. Doon kinukumpara ni Apostol Pablo ang kanyang mga pinagdaanan. Kaya sabi niya, light affliction, magaang na paasanin, magaang na mga parusa, magaang, hallelujah, at murang bayad ang aking mga ibinayad kumpara sa pinagdaanan ng anak ng Diyos. Tinagas niya hindi lang ang isang patak ng dugo niya. Mga kapatid, lahat ng dugo niya ipinatak. Sabi sa atin, hindi pa kayo tinatagasan ng dugo. Pangalawa, sabi, sapagkat kami nabubuhay ay laging, sa 11, verse 11 ng 2 Corinthians 4, nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan. Ayun na naman, dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Ito naman, para yung mga naranasan sa kamatayan, ito naman, sa ikabubuhay. To reveal the glory of the Son of God sa ating buhay, sa ating katawang ito na laman. Alam nyo kasi, kapag nakontrol na natin ng laman, amen, ang sarili, na isubmit na natin, hallelujah, sa ating espiritu, ang Panginoong Hesus, amen, maluluwalhati sa ating buhay. Nakikita ang pagbabago, sasabihin ng mga tao, o niya, patulad kay Mariel, hallelujah, papatotoo ni Mariel, ay nako, amen, hallelujah, ito mapapagkatiwalaan. Bakit? May Kristo sa buhay. Pero nung hindi ligtas yan, amen, nung hindi ligtas si Joshua, magnanakaw. Diba? Pero ngayon, sabihin ng mga tao, oh, mabuting tao yan, mapapagkatiwalaan. Bakit? Born again yan. Sa 12, 2 Corinthians 4:12, kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Sa inyo. Sabihin nyo sa inyo. Okay, sabihin mo sa akin. Ito nga, we endure all things for others. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus, hallelujah, He endured the cross para sa atin. Ngayon naman, tayo naman, we will endure all things for others. Titiisin natin ang lahat para sa iba. Para iba'y maligtas, mga mahal natin sa buhay, ang buhay natin maging magandang patotoo para sila hindi matiso, di ba? Gusto natin bumigay sa tukso, gusto natin bumalik sa pag-inom, gusto natin bumalik sa, at least, balik lang, titigman ko lang uli. Ang barkada ko, kinakantsawan ako, konting pakikisama lang. Hindi. Kapag yun, tiniis mo. Amen? Hallelujah. Yan ay ginagawa mo para sa kanila. At ang huli ay tagumpay. Sabihin nyo, tagumpay. Hallelujah. And the reason for affliction, amen, to endure affliction, to overcome, to have the victory, to win. Hallelujah. Para tayo magtagumpay. Hallelujah. Sabi sa Revelations 12:11, ginawa natin ngayong gabi. Hallelujah. Apocalypse 12:11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Ito ang dyablo na ultimate na kaaway natin. Na gusto kang kalad ka rin sa impyerno. Hindi niya hindi na target ng diablo, alam yung mga kaibigan natin na kaya panatili sa pag-inom. Hindi na ang mga kaibigan natin na party, ayaw magtiwala sa sa Panginoon, ayaw manampalataya. Kundi mga kapatid, hallelujah, hindi sila magtatagumpay. Sabi rito, by the word of their testimony.
sa kapangyarihan ng pananalita ng kanilang patotoo. Kaya importante po, pag may patotoo, magpatotoo kayo. Pero lalong-lalo na sa mga makasalanan. See, ang Diablo, hallelujah, ayaw kalad ka rin ng mga, hindi na kanya kailangan ang mga makasalanan kasi papunta na talaga ng impyerno eh. Ang gusto niyang kalad ka rin, tayo. Yung mga nasa tamang daan na uli, na kay Kristo. Tayo target. Oo. Kung may spiritual na target sign, lagay mo yan, naalala dito, ikaw ang target talaga ng demonyo. Pero dito, hallelujah, sabi rito, sa mga pinagdaanan natin, sabi rito, siya ay natalo. Hallelujah, sa pamamagitan ng dugo. Sabi niyo, dugo ng kordero ng Diyos. Biro niyo, gusto niyang patayin ang anak ng Diyos. Nung pinatay niya, natalo siya. Dugo na taging maghuhugas ng ating mga kasalanan. Gusto niyang dalhin ang buong sangkatauhan sa impyerno. Pero nung pinatay niya ang kordero ng Diyos na buhos sa dugo, yun ang tumalo sa kanya. At ano pa? Patotoo. Salita ng mga patotoo ng mga Kristiyano. Alam niyo, hallelujah, kung tayong kapatao sa kabutihan ng Diyos, lalo tayong lalago. Sabihin natin kay Satanas, lumayo ka sa akin, ikaw sinungaling, ikaw hindi ka tapat, gusto mo lang wasakin ang buhay ko, pero ang Diyos, ito ang ginagawa niya sa buhay ko. Binabago, pinagpapala, inaangat, hallelujah, ginagamit niya para sa kanyang kaluwalhatian. Tagumpay. Pero ito ang ultimate. And they love not their lives unto death. Hindi nila inibig ang kanilang buhay kahit nasa kamatayan. Ibig sabihin nun, hallelujah mga kapatid, kapag naghihirap na at sobra na paghihirap at ikamamatay na, sabi ng mga Kristiyano nun, okay lang. Dito talaga mga kapatid, pagtatanungin ko kayo, sino rito handang mamatay para kay Jesus? Lahat tayo magsasabi, Amen. Pero kung nandito na, paghihirap, mga pagsubok, pag-uusig, sabi nga, nakataya ng ating mga leeg. Sabi rito, amen, yung mga nagtagumpay, hindi nila inibig ang kahit na ang kanilang mga buhay, kahit na sa kamatayan. Amen. Sila rin, mga kapatid, nagbubo ng kanilang mga dugo. Salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. At yan ang panalangin natin, na tayo wag magkaganon. Pero mga kapatid, wag tayong sumuko. Patuloy natin, hallelujah, pasanin. Patuloy tayong manampalataya. Patuloy tayo, hallelujah, na umasa. Amen. At patuloy natin tayong magtiis. Ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Magtatagumpay. Magtatagumpay. Tayo yung bukod manalangin, mga matayim nakapikit, uli nakayuko sa diwa ng panalangin. Maaaring narito ka kapatid ngayong gabi. Hindi tama ang kalagayan mo sa harap ng Diyos. Maaaring ang kasalanan ay nagahari sa iyong puso. Oo, wag natin na maliitin ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay. Alam niyo, ang kasalanan ay buhay. Yan ay espiritu na lumalago, lumalaki. Amen. Alam natin yan kung obserbahan natin na kahit nasa bisyo lang, bisyo ng pagsisinungaling, isang pagsisinungaling masusundan pa ng maraming mga pagsisinungaling hanggang ikaw ay magtapat. Ganon din, hallelujah, di ba,
Magsisimula tayo sa paninigarilyo. Pagkatapos yan ay masusundan ng pag-inom, masusundan, hallelujah, ng marijuana, masusundan, hallelujah, ng droga. At iba pa. Bakit mga kapatid? Makikita natin ang katotohanan, ang kasalanan ay buhay. Espiritu na lumalago. Na yan, amen, sa pasimula ay maliit. At kapag yan ay lumago sa ating mga puso at buhay, yan ang magkokontrol sa atin. Yun na nga, kaya darating na ang addiction. Yan ang larawan ng kasalanan. At eventually, at darating ang panahon, kamatayan. Yun nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, maaaring may kasalanan sa iyong puso. Amen. Ikaw ang nakakakilala sa iyong sarili, ganun din ang Panginoon. Kung ikaw ay magtatapat sa Kanya, sabi nga, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan sa Kanya, siya ay matuwid at tapat na ikaw ay patawarin sa iyong mga kasalanan. Maaaring ngayong gabi, yan ang nadarama mo, malayo ka sa Panginoong Yesus. Pero ngayong gabi, gusto mong magsisi, gusto mong magbalik loob sa Kanya. Amen? Magbalik loob sa iyong Panginoong Yesus at tagapagligtas. Gusto kitang ipanalangin. Meron ba rin? Purihin at palakpakan natin siya, Panginoon, ang mga dakil